Hi, Gemini. Welcome sa podcast na to. Ang topic natin ngayon ay, Gemini, anong mensahe ang kailangan mong marinig right now? Para lamang po ng mga video ko or podcast, nasanay na ako sa sa YouTube. Nasa Spreaker nga pala ako. Podcast to. So, mga podcast ko ay timeless, general reading at for entertainment purposes lamang. So, expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate siya. Pwedeng hindi at pwedeng mag-resonate sa taong inisip mo ngayon. Kung hindi man para sa iyo ang reading, pwede ka namang magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa iyo na talaga. Kung paano, pakitingnan lang sa description box below ang instruction. So, magsimula na tayo. So, ang mensahe na kailangang marinig right now ng Gemini ay pwedeng ikaw or yung taong inisip mo right now ay nahihirapan sa situation dahil na kung ang topic ay devotion or love. Pero may isa o pwedeng both ay unfaithful sa relasyon. Ganun Parang reading na to ay tatama sa mga kasal na or in a relationship. Kung baga, ngayong January, ang mensahe na kailangan mong marinig ay kailangan maging devoted kayo sa isa't isa. Or pwedeng yung kino-question ng devotion sa relasyon. Or, again, pwedeng relationship or marriage to. Dito para sa single. Or pwede rin naman sa single. Ang dating kasi, yung karelasyon mo or ikaw ay parang nababurden or namamroblema dahil medyo competitive ang situation mo. So, pwedeng ganito. Marami kang, kung nanliligaw ka, kung lalaki ka, nanliligaw ka, ang dami mong kalaban doon sa nililigaw mo. Or kung babae ka, sabihin natin single marami kang kalaban doon sa, crush mo. Yung crush mo, maraming babae or maraming nililigawan or maraming babae ang maligid sa kanya. Ganun dati. Ngayong January. Ano ba? Ganun parang ang topic dito ay kini-question yung love. Na parang ang dating sure ka na ba dyan? Ganun. Kung single, sure ka na ba dyan? Gugustuhan mo, parang medyo malabo yan. Kung in a relationship or marriage, ang ating topic. Parang, yun nga, issue yung, pagiging faithful. May isa o pwedeng both ay unfaithful sa relasyon na parang problematic. Ayoko nga ng ganitong reading, pero ito yung nabavibe ko para sa mga Gemini. Actually, may tendency ng separation, parang separation. Pwede rin naman ang topic natin may mga taong separated na right now. At ang problema ay kasal sila. Or ang problema ay may responsibility na natatali sa inyo ng ex mo
sabihin natin, bukod sa kasal, anak. Yan. Yung problema dito. Pwede rin namang hindi mo pa alam yung about unfaithfulness. Na para bang may tendency ng revelation. No? Secrecy tungkol sa relasyon. So, ano pa? Sa January, sinasabi dito na kung sakali man maka-experience ng ganitong klaseng problema, halimbawa, yun nga, may unfaithfulness sa relasyon or nagkaroon ng third party or may natuklasan ka secrecy sa relasyon mo. Sinasabi dito na hindi ba panahon para makipaghiwalay? Yan. Hindi ba panahon? Kailangan mo magpakatatag. Ayun. Yun yung ang mensahe sa buwan ng January para sa Gemini. Hindi naman to actually pangkalahatan na Gemini. Okay? Diyan na papasok yung clue sa pagkatao ng tao sa reading dito sa aking nababay. Ang clue natin ay pinanganak sa Year of the Dog, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Tama to sa mga separated na right now. Or magsiseparate pa. Pero tingin ko sa mga separated. Kasi hindi na-advise na mag-separate. Ngayong January. Kung sakaling ganito man yung mangyari, ha? Ano pa? Ang kulay ng buhok ay iba-iba. Sabihin natin 3 yung kulay ng buhok or doble. Sabihin natin may highlights yung buhok. Or hindi common yung kulay ng buhok. Sabihin natin pinaghalo yung gray. Gray at orange. Yung mga ash blonde. Ganon. Ang clue din natin sa pagkatao ng tao sa reading ay bisexual. Bisexual. Pwede rin siyang ano pa maisip dito? Aquarius. Pwede rin Gemini. Ano pa? Or parehas ng gender. Magka-gender sila. Pwede rin naman doon. Ano pa? Hindi naman necessarily pang bisexual lahat. Pero yung iba tatama sa mga heterosexual. Ano pa? Yun lang siguro. So I think that's it for now. Sa mga Gemini na padpad sa podcast na to. So kung nagustuhan, hindi ko na sabihin, kindly like, subscribe. Kasi siyempre may nagalungkot tong reading. So, goodbye na lang ako. Goodbye for now.